kapulungan ng Kongreso. Kaya nga po't nakakainip at nakakaduda na bakit sa gitna ng malinaw pa sa sikat ng araw na mga ebidensya sa partikular na ghost project na ito sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan ay wala pang konkretong aksyon ang Office of the President, maliban na lamang sa Facebook post ng Pangulo na nagsasabing ang mga sangkot sa ghost project sa Barangay Piel ay mananagot sa paglabag sa batas at ang Sims Construction Trading na siyang umano'y kontratista ay agad na iba-blacklist. At kahapon nga po, kasabay ng panunumpa sa katungkulan ni Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH kapalit ni Manuel Bunoan, sinabi ng Pangulo na magbubuo pa lamang sila ng executive order para sa pagtatayo ng isang independent commission na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa flood control projects. Magbubuo pa lang. Kailan yun mabubuo? At kailan yun magsisimula? Yan ang tanong ni Ted Filon, mga kababayan. Kailan ito mabubuo? Kasi magbubuo pa lang itong si Pangulong Marcos Jr. Laban nga dito sa mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan patungkol nga po dito sa flood control projects, mga kababayan. Dito sa ating video ngayon ay matutunghayan po natin na sampal, nasa pakpo itong si Claire Castro sa kanya po ritong mga pahayag. Tama po ang inyong narinig, mga kababayan. Ituloy po natin ang video ito. Dito naman po sa isang video na ito. Panoorin po ninyo, mga kababayan. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang durugista, nung isang buwan may pinatay ng PIDEA. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Ayun, mga kababayan, ito pong si Butch Bilgica, siya po yung mayroon po dating anti-corruption SAR ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Lahat po ng mga tiwali ay hindi po nakakaligtas dito, mga kababayan. At nasagot na po natin dito yung tanong ni Ted Filon na sinasabi niya, kailan mag-uumpisa? Well, kung panahon ni Tatay Digong ito, mga kababayan, ay tapos na po sana ito at maliwanag pa sa sikat ng araw, na ito pong mga pangyayari ngayon ay, mabilis pong masusolusyonan dahil andyan po yung anti-corruption SAR nung panahon ni Tatay Digong na ito naman, ang pagkakaupo pa lang mismo ni Marcos Jr. ay tinanggal na kaagad, mga kababayan. Mantsakin nyo yan? Kaupong-kaupo pa lang ni PBBM, inuna kaagad niyang sibakin or i-dissolve, tanggalin niya po itong anti-corruption. Anong ibig sabihin po, mga kababayan? Lumalabas at nakikita na po ngayon na wala pong balak si Marcos Jr. para sugpuin ang korupsyon. At katunayan, si Ted Filon mismo ang nagtatanong, kailan pa? Kailan pa mabubuo? Ayan, mga kababayan, panoorin niyo ng maigi itong sinasabi ni Ted Filon. Mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa flood control projects. Magbubuo pa lang. Kailan yun mabubuo? At kailan yun magsisimula? Correct, mga kababayan. Ayan, kung panahon ito ni Tatay Digong, wala tayong pag-uusapan ng ganito kung hindi sana ni Marcos Jr. tinanggal yung anti-corruption na dating dala ni Pangulong Duterte. At yun naman ang pinambudol niya sa taong bayan na lahat ng programa at sistema ni Tatay Digong ay kanyang kukupyahin at kanyang ipagpapatuloy. Kung kaya napahinuhod niya, napauo niya itong si VP Inday Sara upang magamit niya pala sa kanyang pambubudol, mga kababayan. Now, we are already know kung ano na po ang nangyayari sa ating bansa. Rampant ang korupsyon. Wala pong nagagawa itong ating administrasyon, mga kababayan. Ngunit bago po tayo magpapatuloy, yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon, ay
Nakikisuyo po ako sa inyo na paki-like, paki-share ang videong ito mga kababayan para lalo pa pong kumalat ang atin pong mga viewers at marami pa pong makapanood sa inyong Messenger, sa inyong Facebook. Ngayon po mga kababayan, kung inyo naman po mamarapating, ngayon pa lang po kayo nakabisita sa aking channel, nakikisuyo pa ako paki-subscribe, paki-pindot po yung notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Malaking bagay na po ito sa akin mga kababayan, libre lang po yan. Mayroon pa akong nabasa sa comment section sinasabi, wag na daw po mag-subscribe kasi may bayad. Wala pong bayad. Sa Facebook po, ang subscription ang may bayad, pero dito sa YouTube, walang bayad po. Wala pong bayad. Maniwala po kayo. Tingnan nyo po, wala po kayong babayaran. May nakita lang po kasi sa comment section. Katunayan lang po na binabasa ko po lahat ng inyong mga comment section. Kaya kung gusto nyo pong mabasa ko po ang inyong comment section, pagkatapos po ng video ito, panoorin nyo po ito ng buo, pakilagay po ninyo ang inyong lugar kung saan po, saan po kayo nanonood. Para nang sa ganun ay pusuan ko po yan. Maniwala po kayo, binabasa ko po lahat ang inyong mga comment. Okay po, tuloy na po tayo sa ating pinag-uusapang video mga kababayan. So ito nga ito ng panahon ni Tatay Digong, itong anti-SARS or itong anti-corruption na si Butch Bilgica ay ganito ang mga pronouncement ngayon na tinanggal na po siya ni Marcos Jr. At nakikita niyo naman rampant na ang korupsyon. Dati nga sabi niya rito, kut ang mga durugista. Ngayon, pidiya na ang sinutsugi nitong mga durugista mga kababayan. Dati ang takot yung korap. Ngayon, ang matapang na yung korap. Di ba? Di ba tama? Dati ang takot ay ang korap. Kasi nga, mayroon itong anti-korap sa panahon ni Tatay Digong. Dati takot ang durugista. Nung isang buwan, may pinatay ng pideya. Ayan mga kababayan. Ha? Dati takot na takot itong mga durugista at mga sindikato ng droga. Illegal, no? Ngayon, may pinatay ng Chinugi ng PDEA. Nakakalungkot, Hindi nyo pa ba ito napapansin? Mga alagad ng ating batas. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Correct, mga kababayan. At ito na naman ngayon, inuumpisa na naman nila dyan sa TRICOM. Ha? Inuumpisa na naman nila sa TRICOM yung kanilang tri-huwad na committee na naman na ito, mga kababayan. At nung isang araw nga lang, di ba, nilalabas ang USB, mga ebidensya ng kababuyan, ng kahayupan, ng pagnanakaw nitong mga nasa gobyerno at nasa posisyon, ngunit inaawat po nitong isang pigil queen. Sino ba itong pigil queen mga kababayan? Mayroon pong isang pigil queen dito sa Kongreso na noon pa lang pala mga kababayan, may history na siya. Sa pigil ng pigil, pag mayroon pong gusto maglabas mga kababayan ng ebidensya, itong si Pigil Queen, come to the rescue. Panoorin nyo nga ito mga kababayan. Sino ba itong Pigil Queen na tinutukoy natin? Kaya siguro pigil ng pigil ito mga kababayan kasi nga po, nasaan na ba yun? Mayroon akong nakitang video na may Pigil Queen eh. Pigil Queen, lumabas ka na nga Pigil Queen. Nasaan na ba yun? Si Pigil Queen. Ito. Ayan mga kababayan, si Pigil Queen, Okay. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. Permanently, so move, Mr. Speaker. kanya na ba Joint motion to nangyayari ngayon terminate dito sa... Ayan mga kababayan, si Pigil Queen, Pigil Queen, Janet Garin. to the proposed budget of the Department No. of Health. Is there any Madam- objection? The Mr. chair Speaker, I hears have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Session suspended. Yan mga kababayan, nung 19 Congress nangyari itong si Pigil Queen, Garin, may pinigil din po siyang kongresista na mayroon lang din po gustong ipahayag na katotohanan. Ngayon na naman, mayroon na naman sa 20th Congress, nandito pa rin siya at yun pa rin ang kanyang ginagawa. Gustong ilabas ang katotohanan ng pambababoy, panggagahasa sa budget ng ating bansa. Ito na naman si Janet Garin ay pumipigil na naman si Pigil Queen. Mr. Chair, yun na nga ang problema, Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath,
di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, Yeah. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have record, the floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to I invite. have the floor. Motion to suspend. Mr. Okay. Ayan mga kababayan, itong si Pigil Queen, nagtagumpay naman po siya na pigilin. Nabanggit kasi dito ni Congressman Toby Chanco na ang here's the USB. Anong laman itong USB? Na tinutukoy si Saldico na may mga ganitong kalaking pera, ganitong kalaking pera na isiningit, ipinasok dyan, mga kababayan, in-insert, dyan po sa budget noong 2025. At kaya nga ganyan ngayon ang nangyayari sa ating mga budget at mga pondo. Tingnan nyo, sira-sira. Wala pong kwenta ang lahat ng mga flood controls project na nagawa nitong administrasyon na ito. Mansakin nyo mga kababayan, ganito po kalaki ang panguwalas, gagahasa ng pera ng bayan. At ito ngayon may taga-Pigil Queen. At speaking of Pigil Queen mga kababayan, hindi lang po pala Pigil Queen. Mayroon na naman isang fake news queen mga kababayan. O gusto niyo ba malaman kung sino itong fake news queen? Hindi ko na kayo patatagalin at hindi ko na kayo bibitinin. Ito si fake news queen. Panoorin niyo po mga kababayan. At dito, antay kayo mga kababayan. Nasapak po siya rito. Araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Ayan mga kababayan eto na po. Si Vice President Inday Sara Duterte ay mayroon po kasing sinabi sa isang panayam na kung talagang seryoso itong si Marcos Jr. para subuin itong korupsyon, ay dapat isang araw lang kaya niya po ito. Ito naman po ay inangalan ni Nino, mga kababayan, ni fake news queen. Sa pagsasabi, bakit hindi niya ito sinabi nung panahon nung kanyang ama? Ito nga si Pangulong Duterte. Ngayon mga kababayan, masasapak ka ni Pangulong Duterte sa katotohanan. Ito po, Pangulong Duterte, pasok. No sacred cows. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro, alleged ghost projects in the district. Her alleged Bagman is the district engineer, has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of the district engineer, but until now it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Well, the Secretary of DPWH is listening now, maybe. Or somebody should relay the message. Na itong si district engineer, kung sino naman itong yawa na ito, you are relieved beginning tomorrow. Ayan mga kababayan, sapak na sapul na sapul si Auntie Claire ninyo. Kitang-kita na mga kababayan, Anong sinasabi niyang wala kaagad mga aksyon si Pangulong Duterte? Ayan nga, nirelieve niya kaagad. Tumuro kaagad si BBM. Anong sabi ni BBM? Anong sabi ni BBM mga kababayan? Magbubuo pa lang siya. Magbubuo pa lang. Ito nga si Ted Filon, di ba? Naiinip na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa flood control projects. Magbubuo pa lang. Kailan yun mabubuo? At yan, tanong mo kay Auntie Claire, Ted Filon, kasi ito si Auntie Claire, pagka mayroong kabagalan, may kapalpakan itong administrasyon ni Marcos Jr., isisisi kay Tatay Digong.
Ha? Samantalang si Tatay Digong may aksyon. May aksyon kaagad. Ayan o. Mga nirelieve ni Tatay Digong. At makinig kayo mga kababayan. Magugulat kayo. Iisa-isahin ni Tatay Digong ngayon dito kung sino-sino itong mga dapat masibak at matanggal. If you are listening, this is nationwide. Secretary Mark Villar. Ayan ha. Si Secretary Mark Villar, so Senator Mark Villar, siya yung secretary noon. At inuutusan niya ngayon kung nakikinig ka, ha? Kindly implement, pinapa-implement na itong utos ni PRRD. Kinabukasan ka agad-agad. Kindly implement the order. Get him out of the office by tomorrow. Noon time. Former Congressman Teodoro Teddy Bagilat Jr. Oy, mga kababayan, kilala nyo ba yung Bagilat? Di ba itong Teddy Bagilat Jr. ay isa rin po itong mga dilawan? Nagkakabukingan mga kababayan. Kaya naman po pala, galit na galit itong mga itong mga dilawan na ito. Kasi nga po, nakita pala ni Tatay Digong na pagsisibak pa pala itong mga ito kasi nga mga kurap pala mga kababayan. Ayun sa Tatay Digong mismo The nagsibak office by po. tomorrow. Noon time. Former Congressman Teodoro Teddy Bagilat Jr. Ifugao, Lone District. Allegedly receiving kickbacks from contractors for construction projects located within Ifugao in connivance with former District Engineer Lorna Ricardo. Ayun mga kababayan, kaya naman pala dyan sa Ifugao District sa Baguio, ha, ay tingnan nyo, di ba pumunta si BBM dyan sa Baguio? Ano nangyari? Marami dyan ang mga mga sirang mga project, no? Kasabwat pala yung engineer dyan, kaya sinisibak din ni Tatay Digong. At ito rin si dating congressman Bagilat. Naging congressman to mga kababayan niya si Bagilat dyan sa Ifugao District eh. Lalo na dyan particular malapit sa Baguio, ano? Kaya naman pala, lagi pong may landslide dyan, lagi pong may mga nangyayari dyan kasi nga, ito palang mga nandyan, mga kurap. At siguro, nauna na itong nalaman ni Mayor Magalong. Kaya si Mayor Magalong ngayon, malamang sa malamang, isa ito sa ilalabas niya mga ebidensya dyan. Ricardo has been removed from her post due to the expose made by Commissioner Greco Belica. Ayan no mga kababayan, tinanggal na yung isang district engineer dahil na in-expose siya ni Greco Belica. Ito nga yung anti-corruption SAR na ginawa ni Tatay Digong, anti-corruption, no? Regarding the involvement di Ricardo in corruption activities being perpetrated in your province. Now, District Engineer Ricardo, you have been assigned in Davao City for the longest time. Meron ka ng beach house, meron ka ng lahat. Sa Davao, you stayed there for the longest time because of the congressman also. You are to report tomorrow to the office of the secretary. You are relieved. Ayaw kayo magpa-relieve, then I am ordering you. I'm ordering the relief of secretary sa kinabahan ako. Nakikita ako, Paulo, putang ina. Makarisahin tayo ng problema. It's a matter of honor. Huwag kasi sinabi mo gano'n. It is never too late to just be honest. Sinaba si Tatay Digong kasi pagkakita niya, akala niya si Paulo Duterte. Hindi pala mga kaubayan, iba pala yun, ha? Congressman Alfredo Paulo Vargas, 5th District of Quezon City. Ayan, no? May nakita kasi siyang Paulo na pangalan. Pero demands for one time. Tingnan nyo, ha? Kinabahan ako. Nakikita ako, Paulo, putang ina. Makarisahin tayo ng problema. It's a matter of honor. Huwag kasi sinabi mo gano'n. It is never too late to just be honest. Congressman Alfredo Paulo Vargas, 5th District. Paulo Canlas, mga kababayan. Canlas ba? Canlas? Congressman Alfredo Paulo Vargas, 5th District of Quezon City. Mabilis kasi. Pinabilis itong video mga kababayan. Hindi pa ako nagawa nitong pagbabilis ha. Hindi natin tuloy nakita kung apelyido. Pero Alfredo, it is never too late to Paulo. just be honest. Congressman Alfredo Paulo Vargas, 5th District. Ayun no? Alfredo Canlas o Caurlas, no? 5th District daw ng Quezon City. Of Quezon City. Allegedly demands for one-time enrollment fee amounting 1 million in addition to the 10 and 12% SOP before the project can be awarded to the contractor. Marlene Ingolio, District Engineer,
pati si District Engineer, kaya pala sabi ko, sige ako basa District Engineer pala itong yawa na ito. District Engineer Di Venadera, Ramon Di Venadera, pati you are relieved and report to your secretary by tomorrow. Congressman Henry Humamil allegedly own a construction company, HSO Construction Corporation, its name, and has several construction projects in Misamis Occidental. Ang ano doon, sa district yan, so it covers quite a lot of Diana District. Mga kababayan, may pangalang pamilyar tayo narinig, Henry Waminal. Naalala nyo, isa ito sa mga naging kasagutan, nakasagutan yata ni Congressman dati, Congressman Marcoleta nung panahon nung siya ay congressman pa, di ba mga kababayan? Ito yung naging controversial din na Henry Waminal, congressman mga kababayan, na medyo na ano rin to, nasangkot din to mga kababayan ng matindi pong pagdinig dyan sa kongreso nung panahon nung congressman pa si Senator Marcoleta. Nare-recall nyo ba yan mga kababayan, yung Henry Waminal? Ang isa sa natatandaan ko dito, parang mayroong isang matandang mayor na may anak din na mayor na babae na tumawag sa kanya, yung kanyang tatay na mayor din yata yun o vice governor kung ano man mga kababayan, or governor yung kanyang tatay or congressman, na nandoon sa ambulance, na itong kanyang tatay ay kinikidnap, no? Hindi alam nila kasi nang sinabing nasa ambulance, hindi alam kung anong plate number kasi yung mga ambulance doon sa lugar na yun, napakarami, magkatabi-tabi. Naalala nyo yung mga kababayan, sinong nakapanood ng video na yun? Ha? Yung ang issue doon, mga Waminal, mga kababayan, at itong Waminal na ito, hindi ko makakalimutan na didinig ko ito kay Congressman Marcoleta nung panahon ng kanyang pagiging congressman dito sa 19th Congress. Kung inyo pong nare-recall mga kababayan. Ngayon, isa rin po pala ito sa nababanggit, no? Nung panahon ni Tatay Digong, itong Waminal na ito, mayroon din pala itong katarataduhang ginagawa. Kaya Congressman mga kababayan, no wonder na nagkakasama-sama po itong mga sabi nga yata narinig natin Waminal animal, ganun di ba? It demands for one-time enrollment fee amounting 1 million in addition to the 10 and 12% SOP before the project can be awarded to the contractor. The Marlene Ingolio, District Engineer, pati si District Engineer, kaya pala sabi ko, sige ako basa District Engineer pala itong yawa na ito. District Engineer Di Venadera, Ramon Di Venadera, pati you are relieved and report to your secretary by tomorrow. Congressman Henry Humamil allegedly own a construction company, HSO Construction Corporation, its name, and has several construction projects in Misamis Occidental. Ayan, ito pala si Congressman Waminal, may sarili palang construction company sa Misamis Occidental ba? Occidental, ano? Ang ano doon, sa district yan, so it covers quite a lot of Diana District, District Engineer Ana Lee Manzano, Misamis Occidental, First District, First Engineering District, and District Engineer Caroline Abinales, OIC, Misamis Occidental, Second District Engineering Office. You are relieved, ma'am. Tomorrow, huwag mo nang hintayin. Tomorrow is tomorrow. By noon time, you should be talking to your boss. Congressman Alisa Shiena Pitan, 4th District, Isabela, allegedly owns a construction company that has several construction projects in Isabela. Okay. Sino itong Isabela, mga kababayan, na congresswoman, babae? Diyan ito sa ano, ito pa yung natatandaan niyo mga kababayan, yung sa Isabela, di ba? Mayroong nasirang tulay na hindi pa katatapos lang, di ba? Katatapos lang ng repair, nasira na kaagad, bumagsak na kaagad mga kababayan. Doon kaya ito? Ito kaya ang congressman doon? Alisa Shiena, District Engineer Edeta Babaran, Isabela 3rd District Engineering Office. District. Ayan, 3rd District Isabela, yung Babaran na yon, yung apelyido, tsaka yung congresswoman, puro Isabela binabanggit mga kababayan. Yung kaya yon na distrito? Engineer Edmundo de Luna, Isabela 4th District Engineering Office. Congressman Paul Dasa, 1st District of Northern Samar. Nako mga kababayan, pati si Paul Dasa po pala, congressman.
Sa Northern Samar. Kilala ko po ito kasi taga Samar ako eh. Sila nga po talaga mga dasa na po dyan. Dito sa Northern Samar. Alam nyo, anak po ito. Kung hindi ako nagkakamali, anak po yan ni Senador Raul Dasa nung araw, mga kababayan. Allegedly determines all the winning bidders in his legislative district receives 20 to 25% kickback from contractor. Congressman Angelina Helen Tan, anomalous national road project in Quezon Province, a newly constructed road. Malayo kasi ito. Ayan, may Quezon Province. Pansinin nyo mga kababayan ha. Itong mga binabanggit ni Tatay Digong, ito ngayon yung mga lugar na matitindi po ang mga nangyayari sa kanilang lugar patungkol dito sa mga ghost projects, no? Ngayon ha. Kasi yan pala yung mga sinibak na, mga na-issuehan na ni Tatay Digong, mga pinarelieve na, tapos mga congressman, mga nabanggit na lahat ito, mga ito. The newly constructed road that has not been open for public use was already broken at the onset of storm. It looks like beyond repair. Congressman Eric Yap, ACT-CIS party list. It is... Boom, mga kababayan! Congressman Eric Yap. Kanino daw? Party list ng mga tulpo, yung ACT-CIS, anak ng pating. Caretaker of Benguet. Alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Intervene in the investigation against si Ricardo. Lumabas na naman ang pangalan. Babae ito. Si Rudy Millionaire. Ricardo by calling up Commissioner Greco and requesting him to drop the case against district engineer Ricardo. Alam mo, by just mere calling, that simple call can send you to jail. Ano yan? Punishable by Republic Act 3019, anti-trap law. District Engineer Ireneo Galato, Benguet, First District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Congressman Geraldine Roman, First District Bataan. Ay, mga kababayan, ako naman, ito pa lang si Oo, di ba? Naalala nyo si Geraldine Roman, isa rin ito mga kababayan sa ipal-ipal dyan, sa Congress. Alam nyo yung dating lalaki, babae na ba yun ngayon? Hindi pa ako nag-ano kasi nakakalito eh. Nakakalito kasi mga kababayan. Again hindi po ako, wala pa akong sa mga LGBTQ. Pero tinatanong ko lang, dati ba ito lalaki? Ngayon babae na ba talaga? O ano ba? Ngayon, isa ito sa bibida-bida rin. Kaya pala mga anti-Duterte ito. Ayan isa pala ito sa mga nababanggit ni Tatay Digong. Balikan nyo mga kababayan. Anti-trap law. District Engineer Ireneo Galato, Benguet, First District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Congressman Geraldine Roman, First District Bataan, allegedly asking for 10% kickback for all DPWH projects in... Allegedly 10% kickback ka pala, Geraldine Roman. At congressman ang sinasabi ni Tatay Digong. So, lalaki, no? Nakakalito eh. Pero pangalan, babae, Geraldine eh. Your district. Ito, congressman and DPWH officials to be determined. Back receive an email asking whether it is normal for a congressman to get 20% SOP from every basketball pin mga anti-trap yun eh. Ito, DPWH. Ghost projects involving construction of bridges in Camarines Norte. Now, Camarines Norte, Bicol, mga kababayan. Itong mga engineer. Saldico, Bicol na ito. Ako Bicol. Kumusta? Na I mentioned, just for good measure. Just the same, I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Ano sabi ni Tatay Digong, Auntie Claire? I'll give you the presumption of innocence. Di ba? Sapol, nasapak ka ngayon ng katotohanan, Auntie Claire. Lahat ng... No, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Ikutin ko kayong lahat. Kayo yung meron talagang kahit ito si Ricardo, I'll assign nyo to Basilan. Kasi pinaputok ng IIED yung mga sundalo ko doon, nasisira yung daan.
Itong pangalan, yung validation. And that, mavalidate ko itong si Ricardo. May bitsaso itong mansyon malaki. Lalangan to. Igsuon man niniguan. Susubrado. Nato marami itong bilyonaryo na to. Totoo lang. Kaya ako ang i-reshuffle ko silang lahat. Baliktarin ko tapos baliktarin ko ulit. Ayan mga kababayan, ito daw pong Ricardo, naulit na naman ang pangalan, narinig na naman ni Tatay Digong. Grabe ano, mayroon po talaga, nandyan pa kaya yung tong Ricardo na ito? Bagay sa bagay, malamang sa malamang nandyan pa ito at nangungurap na naman po ito, no? Nangungurap na naman ito. At dito nga mga kababayan, napatunayan po natin na fake news po talaga itong si Auntie Claire ninyo kasi nga, siya po yung magiging reyna ng fake news dahil pinaparatangan po niya si Tatay Digong na hindi daw sumusunod sa tamang proseso. Samantalang sinasabi ni Tatay Digong dito na bibigyan sila ng presumption of innocence, no? Kailangan muna nilang sundin yung tamang proseso. Samantalang si anti-fake news Claire nyo naman ay nakakalabo ng mga sinasabi mga kababayan. Di ba? Alam mo, Auntie Claire, instead na bumira ka sa mga Duterte, mas lalo lang mapubwisit sa inyo, wala na nga nagagawa itong administrasyon na tama, wala na nga nagagawang kabutihan para sa taong bayan itong BBM mo na to, bibira ka pa talaga. Ang kapal ng mukha mo talaga dyan. Binabayaran ka ba talaga ng gobyerno para mambira ng kalaban nitong kritisismo nitong gobyerno na ito, Auntie Claire? Pakisagot lang, no? Hinahanap mo lagi kayo ang may kapalpakan. Sa inyong panahon ngayon nangyayari, pero gusto nyo lagi i-connect doon sa panahon ng mga Duterte. Kitang-kita yung inyong mga narrative na naratibo ito ng mga dilawan. Ganyan na ganyan mga kababayan. Tingnan nyo mga pinagbabanggit ni Tatay Digong. Karamihan dyan, yung Bagilat, mga dilawan yan mga kababayan. Yung doon sa Samar, doon sa Quezon, o sa Bicol. Di ba? Mga dilawan style. No wonder mga kababayan, galit na galit sila. Ayaw talaga nilang makabalik or ayaw talaga nilang maging presidente si BP Inday Sara. Kaya ngayon, ginagawa nilang lahat ng paraan. Inumpisa nila nung una yung PI ni Tambaloslos. After ng PI, eto na mga kababayan. Pinakidnap na si Tatay Digong. Pagkatapos pakidnapin si Tatay Digong, eto naman ang kanila sunod na ginawa mga kababayan. Ang sunod nilang ginawa ay impeach si BP Inday Sara. At ayon ngay Senator Aimee, may pinaplano na sa type plan C na sila ngayon. Ito daw ay hindi maganda para kay BP Sara. May plano silang hindi maganda para kay BP Sara. Ipapakulong sa pamamagitan ng si Boying ay ipipressure ang ombudsman, no, para labasan siya ng clearance para pwede na siyang ma-appoint bilang ombudsman. Kasi may kaso sa ombudsman, di ba, ang kapal ng mukha, no, mga kababayan? Ito po yung ating administrasyon ngayon, no? Ganyan po ang nangyayari sa atin ngayon. At itong mga controversial na mga congressman na ito, hindi nagpapakita mga kababayan. Sige nga, tingnan nyo nga itong project ni Tatay Digong noong panahon niya. Tingnan nyo ito mga kababayan. Tingnan nyo po ito. Kung ano nang itsura ng panahon ng project ni Tatay Digong noon at ngayon. Guys, yung daanan ng LRT na to, dito sa may nagdudugtong sa may Trinoma, sa may Ishim North, ginawa to nung panahon pa ni Duterte. Nung panahon pa ni Duterte, ang daming construction na gumagawa dito, 24 oras yung trabaho nila. Ngayon, nung napalitan na si Duterte, ito na lang siya ngayon, no? Nakulong na lahat si Duterte, pero ito, hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos, hindi pa rin gumagana. Guys, yung daanan ng LRT... Auntie Claire, ano masasabi mo dyan? Ayon dito sa nagbibideo na ito, ano lang ito, no? Filipino citizen lang. Sinasabi niya, guys, nakulong na lahat-lahat si Duterte, pero hindi nyo pa rin natatapos. Noong panahon ni Duterte ay 24/7 ang trabaho nito. Ngayon, ng panahon na ni BBM, hanggang pinakulong nyo si Tatay Digong, wala pa rin kayong natatapos at nagagawa. Tinigilan yung paggawa ng mga infrastructure, tinigilan yung paggawa, binuhusan nyo ng malalaking pera, ninakaw nyo ng mga pera, pero nasaan yung trabaho nyo? Wala, di ba?
na to, dito sa may nagdudugtong sa may Trinoma, sa may Ishim North, ginawa to nung panahon pa ni Duterte. Nung panahon pa ni Duterte, ang daming construction na gumagawa dito, 24 oras yung trabaho nila. Ngayon, nung napalitan na si Duterte, ito na lang siya ngayon, no? Nakulong na lahat-lahat si Duterte, pero ito, hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos, hindi pa rin gumagana. Ano masasabi niyo mo dyan, Auntie Claire? Ito, pakinggan natin ang sabi ng amo mo, Auntie Claire. Magkakaroon na tayo ng subway. Bago po ako matatapos bilang Pangulo. Alam mo, BBM, mayroon na tayong subway na PRRD, inumpisahan na yan. Kaya lang, mukhang pinatigil nyo yata. Ngayon, pakinggan mo kung anong masasabi sa'yo ni itong si Smokey Manaluto. Smokey Manaluto ba to? Uno, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas. Alam mo, masasabi ko dyan sa nag-isip ng project na yan, bobo! Napaka-bobo niya, biro mo, hindi pa nga nalulutas yung problema sa baha paano pag umulan ng malakas? O ano mangyayari sa mga tren sa ilalim? Di lumubog. Akala siguro na ibig sabihin ng sa subway, submarine. Mga bobo! Bago po ako Gagong ka doon, ikaw ba yan? Mga bobo! Lutasin niyo muna yung baha. Paano kung may baha at mayroong subway sa ilalim? Di lulubog. Kakaroon nyo submarine. Mga bobo! Sabi sa inyo ngayon ni Mike Inde. Ano masasabi mo dyan, Auntie Claire? Mga bubo daw. Di ba mga kababayan? Ayan po ang atin pong atin pong masasabi dito sa video na ito, mga kababayan. Kaya ang hirap pong ang hirap po nitong nangyayari sa atin kasi dinadaan lang po tayo ni Auntie Claire at ito pong mga ibang mga kalaban ng mga Duterte, dinadaan lang tayo sa, yung tawag na ni partner Badong dyan, mga tokes-tokes ba? Salisalitaan lang para ma-divert tayo sa attention natin, mga kababayan. Dito, maliwanag na ipatunayan po natin na ito po si Auntie Claire ay nasa pakpo, sapul na sapul dito ng katotohanan ni Vice President Inday Sara Duterte at ni Tatay Digong. Kasi, sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung talagang seryoso si Marcos Jr. na sugpuin, ito pong nangyayari ngayong korupsyon sa ating bansa, isang araw lang po yan. Which is, nagawa po yan ng kanyang ama na siya namang paratang ni Auntie Claire Nino na hindi daw nagawa ni Tatay Digong. At napatuod nyo naman, mga kababayan, pagkasabi ni Tatay Digong ngayon, sabi niya, bukas, mag-report ka na, tanggal ka na. Kinabukasan mismo, siyempre ngayon niya sinabi, tama ang sinasabi ni BP Inday Sara, mga kababayan. Isang araw lang. Kung ganyan sana si BBM, na pag nagsalita, mayroong kaagad aksyon, mayroong kaagad magagawa. Hindi Anong sinasabi ni BBM? Nakita niya na, mga kababayan, yung nangyayari dito sa ating bansa. Ituloy lang natin tong video, mga kababayan, Kasi mayroon pong mga nangyayari ngayon sa ating bansa na ganito, pero wala rin po siyang wala po siyang action mga kababayan na nagagawa, di ba? Wala siyang action na nagagawa. Ayan, pero maging ang ilang kawani ng COA ngayon ay pinaghihinalaan na nakasabwat ng mga kawatan. Sadya nga pong napakahirap sa sino mang mag-iimbestiga sa libu-libong mga flood control projects na ito para mapatunayan at mapanagot ang mga mandarambong sa pera ng bayan. Ang ginagawang investigasyon ng Senado ngayon at maging ng Kamara ay tinatawag lamang na in aid of legislation. Kung baga, sila po lamang ay hanggang rekomendasyon. Hindi sila ang magsasampa ng kaso, lilitis, sisintensya at magpapakulong. Datapwat, maaari silang magbanggit ng mga pangalan, magdawit ng kung sino-sino at magtanong ng kung ano-ano at magpa-contempt. At malamang muling mamamayagpag ang mga salitang
I invoke my right against self-incrimination sa mga hearing na ito ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya nga po't nakakainip at nakakaduda na bakit sa gitna ng malinaw pa sa sikat ng araw na mga ebidensya sa partikular na ghost project na ito sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan ay wala pang konkretong aksyon ang Office of the President, maliban na lamang sa Facebook post ng Pangulo na nagsasabing ang mga sangkot sa ghost project sa Barangay Piel ay mananagot sa paglabag sa batas at ang Sims Construction Trading na siyang umano'y kontratista ay agad na iba-blacklist. At kahapon nga po, kasabay ng panunumpa sa katungkulan ni Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH kapalit ni Manuel Bonoan, sinabi ng Pangulo na magbubuo pa lamang sila ng executive order para sa pagtatayo ng isang independent commission na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa flood control projects. Magbubuo pa lang. Kailan yun mabubuo? At kailan yun magsisimula? At ang bago pong kalihim ng DPWH, Vince Dizon, ay magwawalis daw, magpupurga daw sa buong departamento. Gaano katagal yun? At ang ombudsman, kahapon lang po'y nagsabi na bubuo sila ng special panel of investigators na siyang mag-iimbestiga rin. Mga ilang taon kaya ang aabutin niya bago maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan? Pero heto nga ang isang kaso na klarong-klaro. Ito ang katotohanan. Fact of the case. December 27, 2024 hanggang Enero 30, 2025, nagpasubasta ang Ayan mga kababayan na pinagdiinan dito ni Ted Filon, ito ang katotohanan. Ano yung katotohanan mga kababayan? Dated po itong 2024, December 27, 2024, January 30, 2025. Source, DPWH. Katotohanan, mga kababayan, katotohanan ayon kay Ted Filon at ang source ay DPWH 2024 at 2025 naganap po ito. Baka na naman mamaya, test mo na naman ito, anti-clear talagang pro-labo ka talaga. Palitan na natin pangalan mo. Anti-clear at pro-labo. Ganun ang dapat mong pangalan eh. DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para sa construction of reinforced concrete river wall at Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. 4 ang sumali sa bidding. At noong Pebrero 11, 2025, naglabas po ng desisyon ang Bids and Awards Committee o BAC na ang Sims Construction Trading na meron pong address sa Block 2, Lot 50, Swarsoff Way, MacArthur Village, Longos, Malolos, Bulacan na kinakatawan ng isang Sally and Santos ang siyang winning bidder. Ang winning bid ng Sims Construction ay 55,730,911 pesos and 60 centavos. Kadako. Ito po anti-clear hindi po ito labo-labo lang anti-clear. Ito po yun, 55 million po pera kadako. Nakuha po ito ng Swarsoff Swashwashwe. Ano ba yan? Anong pangalan nun? Hinirapan ako mag-gano. Bahala na kayo. I-pronounce na yan mga kababayan. Ang desisyon ng Bids and Awards Committee ay pirmado ng 7 miyembro. Kasama na ang tumayong BAC chairman na si Bryce Erickson D. Hernandez na Assistant District Engineer sa panahong iyon. Inaprubahan ng Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry C. Alcantara ang resolusyon ng BAC at ito'y pirmado Pebrero 14,
2025. Nagpirmahan ng kontrata ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ang Sims Construction Pebrero 24, 2025. Nakasaad sa kontrata ang Program of Works kung saan nakadetalye ang bawat bahagi ng trabaho na dapat gawin ng kontratista at ang kaukulang halaga na dapat ibayad sa kanila. Dapat matapos ang proyekto sa loob ng 240 calendar days o Oktubre 22, 2025. Ang lumagda sa kontrata, District Engineer Henry C. Alcantara, Sally N. Santos, Owner and Manager, Sims Construction. Ang mga testigo, sila JP Mendoza, Engineer 3 at miyembro din po ng BAC, at Juanito Mendoza, Accountant 2. Pebrero 25, nagbigay ng notice to proceed si Engineer Alcantara sa Sims Construction. March 19, 2025 o 22 araw lamang mula nang mabigyan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ng notice to proceed ang Sims Construction, ayon mismo sa mga resibong inilabas ng Office of the President, binayaran na agad ng DPWH ang construction company ng halagang 43,490,202 pesos and 98 centavos o katumbas ng 78% ng kabuuang halaga ng kontrata sa loob lamang ng 22 araw. Ante Claire, kumusta na? Bakit hindi mo ito paliwanag? Sa loob lang ng 22 araw, 22 days, nabayaran na kaagad sila ng 70% mahigit or 43 million mahigit mula doon sa 55 million na kontrata. Bilis mo pala, BBM Hindi ka pala BBM. Hindi ka pala bagal-bagal mo. Bilis-bilis mo pala ngayon, ha? Kaya lang, sa pagbigay lang ng pera, sa pag-issue ng pera, wala pang isang buwan. Samantalang matatapos itong kontrata nyo ay Oktubre pa. Pero halos fully paid na. Wow, sarap talaga maging kontraktor dito sa panahon ni admin ni Marcos Jr., ano? Nakasulat po sa resibo ng Sims Construction na ito'y first partial payment. June 30, 2025, binayaran po ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang Sims Construction Trading ng halagang 5,948,792 pesos and 98 centavos bilang second and final billing payment. As of July 31, 2025, 100% na umanong completed ang naturang proyekto. Yan. Kailan kompleto na? Kailan? July 31, ha, mga kababayan. Ang mismong report na mula nung nakakuha sila ng proceed nito ay ano yon? February, di ba? February lang, di ba yun, mga kababayan? Pagkatapos nabigyan na kagad sila ng March yata, no? Nabigyan na sila ng sa June. Tapos noong June fully paid na pala sila. Tapos ito ngayong March 31 ay completed na. Accomplished na yun, no? Accomplishment. Nilabas ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Pero noong ngang Agosto 20, pinuntahan ng Pangulong Marcos ang sinasabing proyekto pero ngunit wala siyang nakita. Ayan, kompleto na yan, Auntie Claire. Sasabihin mo pa rin, Duterte pa rin ang may kasalanan.
Hindi ka ba dito manggigigil, Auntie Claire? Hindi ka ba dito mabuboyset? Mismo na yung Pangulo mo, nagpunta sa area, walang nakita. Harap-harapan ng niluloko yung Pangulo mo at ang taong bayan. Tapos isisisi mo pa rin sa mga Duterte. Napakawalang, naku talaga naman, animal, ay naku. Tinatawa-tawa lang po natin dito pero talagang nakaka-high blood talaga mga kababayan. Dito pa lang sa puntong ito, hawak na nila yung source. Mismo na yung Palacio Office of the President. Di ka ba, wala ka bang kusang ano na ipagtanggol mo na ang kaban ng bayan? Tapos mayroon ka pang sekretaring puro ang sisi sa mga Duterte? Ang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. So ganon, ang sinasabi mo ngayon dyan, yung tokhang way ay napakasamang investigasyon o napakasamang ginagawa. Alam mo yung tokhang, palibasa hindi ka Bisaya, hindi mo naintindihan. Alam mo bang ibig sabihin ng tokhang? Katok, tok-tok, kakatok sa mga pintuan. Tapos hangyo, pakiusap. Gaga ka talaga, sa totoo lang. Abogada ka pa naman, pero abogaga ka. Kasi pinapatulog dito mga kababayan sabihin nito, ala tokhang. Ano ibig sabihin mo? Hindi po nagagawa ng investigasyon na ala tokhang. Kaya tingnan mo naman ang nangyayari sa proyekto ninyo. Mismo na ikaw ang nakakita. Hindi nga dapat ala tokhang ito eh. Dapat kasuhan na kaagad kung talagang mayroong kang utak. Naku mga kababayan, talagang pasintabi sa mga na-high blood. Nadadala ko kayo sa pagiging high blood. Easy lang kayo po. Inom po kayo ng Ako kasi, alam ko, hindi naman ako ganun ka-high blood, Pero nakaka-high blood eh. Paano nangyari ang kabulastugan na ito natural sa buwatan? Sa buwatan ng mga tuso. Napansin niyo ba na hindi katumbas ng kabuuang halaga ng kontrata ang tinanggap na bayad ng Sims Construction mula Yun din yung napansin ko mga kababayan. 55 million yung kontrata pero ng paunang binayad ay 43 million pagkatapos 5 million. So sumatotal parang humigit kumulang 48 million lang. Nasaan napunta yung 7 million? Diba kasi 55 million eh. Tama? Kung 48 million lang ang naging nasaan napuntang naman yung 7 million? DPWH sa halip na 55.7 million pesos, 49.5 million pesos lang ang 49 pala mga kababayan, 49 million. So sa halip na 55, 49 lang. So mayroon pong nawawalang 6 million mahigit. 6 million mahigit mga kababayan kasi 55.7, ito naman 49.4. Perang ibinayad sa kontratista. Nang sa ganon, sa aming palagay ay hindi nga naman papasok sa 50 million pesos na threshold ng anti-plunder law. Paktay tayo dyan mga kababayan. Napakautak nitong mga animal na to. Oo nga, iniisip ko ito kanina kasi yung 55 million, pasok yan sa plunder law. Kasi mayroon 50 million lang po yung pinaka-bracket para masampahan na ng plunder. Pandarambong itong mga hinayupak na ito. Ngayon, kinaplog nila, ginawa lang nilang 49 million. Instead, sa original na kontrata na 55 million, nasaan ngayon yung ilang million, yung 6 million mahigit, mga kababayan? Na kanino kaya yun? Kayo ba alam nyo ba? Pakihulaan nga. Pakisagot nyo kung kanino napunta yung pera na yun mga kababayan. At bakit din ganito? Nasa palagay daw ni Tim Filon, ito ay para iwasan yung plunder case na maaaring isampa sa kanila. Di ba't pagkatuso?
Sa amin pong naging panayam kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan noong pong August 22 at ito lamang August 29, sinabi niyang may panuntunan sila sa pagbabantay sa mga proyekto bago ito mabayaran ng gobyerno. Meron naman kaming monitoring platform sa lahat ng project that are being implemented. Naka-geotag po yan, mga yan. Meron yung pictures nila before project started. Meron yung picture ongoing. Meron yung picture na completed. And marami rin pa kami mga other supervision protocols aside from yung ginagawa nila sa implementing office. Meron din kaming sinasagawa na mga QAU, ay mga audits, at although hindi naman napupuntahan lahat ito kasi sa dami ng projects na ginagawa ng mahigit ng departamento. But I think ito na nga po ang mayroon pa ring certification ng auditor na natatapos. Ilang mga tao sa DPWH ang dapat daanan nito, excluding COA, bago siya magkaroon ng clearance na, kumbaga, para bayaran siya ng kabuuang halaga po nung kanyang kontrata? Mga ilang pong opisyal ito o tao sa DPWH? Siguro, abot ng mga 10 siguro. Kasi including yung mga inspector, quality assurance, pupunta sa finance, accounting, pupunta dun sa engineer, assistant district engineer at saka sa district engineer para mapirmahan niya kung ano, yung approving officer. Hindi nga lang po daan-daan kundi libo-libo ang iniimbestigahan ng mga flood control project. Pero ang kaso na ito ng Sims Construction Trading sa ilalim po ng Bulacan 1st District Engineering Office ay lantad. Nakakasilaw na nga po ang mga ebidensya. Kaya ang tanong, kailan nyo ipakikilala sa taong bayan ang lahat ng mga sangkot sa pandarambong na ito? Kailan namin makikita ang mga pagmumukha ng mga taong may gawa nito? Kailan sila dadamputin? Kailan sila makukulong? O gaya lamang ng dati at gaya po ng nakasanayan na uri ng hustisya sa Pilipinas, kailangan dumaan ang lahat ng ito sa mahabang due process. Samantala, habang wala pa hong kinahihinatnan ang mga sinasabing investigasyon na ito sa flood control projects, nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. ng lifestyle check sa lahat daw po ng opisyal ng... mga kababayan, alam nyo, naaawa ako sa ating bansa. Nakakaiyak ano? Kanina, emotional ako, galit na galit, pero ngayon, naaawa ako. Kasi wala tayong kapag-asa dito sa ating presidente ngayon. Grabe. Description ni Ted Filon, sinasabi na nga, andyan na katakot-takot na yung mga ebidensya. Pero hindi pa rin mabigyan ng hustisya itong pandarambong ng mga animal na to. Mga kababayan, kailangan talaga makabalik ang Duterte. Kailangan talaga makabalik ang Duterte, mga kababayan. Gobyerno, maliban sa DPWH. Lifestyle check. Ano naman kaya mapapala ng taong bayan sa lifestyle check na yan? Gayong ang pagkuha pa lang ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno ay pagkahirap na Kung totoong galit ka na po,
At kung totoong gusto mong may managot sa korupsyon sa mga proyektong tulad nito, pakibilis-bilisan naman, sir, dahil sa tagal ng kilos ninyo, malamang nakapag-withdraw na sa kanilang mga bangko ng bilyong deposito ang mga tulisan na ito. Nakapagtago na nga ng kotse yung iba. At para po naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakilala sa kanyang gilas at aksyon, ang kaso nga po ng Sims Construction at mga tauhan po ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ay ang pinakamagandang sample, pinakamagandang halimbawa, pinakamadaling kaso. Kasi nga kung wala kayong mapapakulong agad-agad sa sino mang sangkot sa pandarambong na ito, paano pa yung iba? O sige, magbagal pa kayo. Galitin nyo pa ng husto. Galitin nyo muna ng husto ang mga pinagnanakawang Pilipino. Isipan nyo. Think about it. Grabe mga kababayan. Naging dalawa ang emosyon ko ngayon sa nangyayari ito sa ating bansa. Kanina galit na galit ako, na high blood ako. Pero ngayon, it turns out na naging emotional ako parang naawa ako talaga. Wala tayong kapag-asa dito mga kababayan sa ating Pangulo ngayon. Nakita niya na, harapan niya nang napatunayan. Ito na yung patunay. Kasuhan na niya ng pagnanakaw na lang kung hindi kaya sa plunder. Sindikatong pagnanakaw. Syndicate na pagnanakaw na lang. Oh. Hindi na plunder kasi yung plunder malaki daw yun. Hindi pumasok dahil mga animal napakahusay gumawa ng paraan. Mga hayop na yan. Nakakapanginig ng laman mga kababayan. Alam nyo, pag hindi ka makaramdam ng grabe. Grabe. Itong nangyayari sa atin. And yet, walang aksyon itong Pangulo na ito. Siya na mismo ang nagpunta doon. Nakita niya na walang proyekto. Walang nagawa. Pinuntahan niya mismo. Ayan no. Ang record kompleto. Siya na mismo ang nagpatunay. Kompleto ng record. Completed na. Nakuha na lahat ang pera. Alam nga naman taong bayan pa ang may kasalanan nito, BBM. Auntie Claire, buisit ka, mga Duterte pa rin na may kasalanan nito. Kasintabi, Auntie Claire, sorry. Hindi para sa iyo yun. Nainis lang talaga ako. Dahil sa kabila nito nakukuha mo pa. Sa kabila nitong napapatunayan ng taong bayan, mismo na yung amo mo. Nakukuha mo pang isisihin ang mga Duterte. Napakulong at nakidnap nyo na lahat. Duterte pa rin. Yawa sa lahat ng yawa talaga itong ginagawa ninyo. Ayan o, 55 million. Hindi na yan fake news, 55 million. Source, President mismo. Wala pang isang buwan. Almost fully paid na.
Tapos, halos 2 buwan pa lang, kumpleto na. Natapos na. Tapos na pala. Tapos nyo na palang kinubrang pera pero walang nakitang proyekto. Pagkatapos ngayon, sisisihin nyo mga Duterte, mga animal talaga kayo. Kita. Paano nangyari ang kabulastugan na ito? Ay. Pero, noong ngang Agosto 20, pinuntahan ng Pangulong Marcos ang sinasabing proyekto pero, ngunit, wala siyang nakita. Ay, mga kababayan, bago po maheblan ang lahat at bago mo maging emosyon na ng lahat, madala ko pa kayo. Pasintabi po, pasensya na po. Sobra lang po ako talagang nakaramdam ng malaking emosyon dito sa pangyayaring ito kasi ito na talaga ang ito na talaga ang malaking ebidensya na wala pa tayong nakikitang justice, justisya para dito mga kababayan eh. 'Di ba? Nakakasama pa ng loob dahil Duterte pa rin ang kanilang sinisisi. Yun ang mas masakit na sama ng loob na ating tinatanggap dito mga kababayan. Pasintabi po sa mga nadala ko rito sa aking reaction na ito. Kung nakarating po kayo rito sa aking video sa dulong part na ito, paki-comment nyo lang po ang inyong lugar kung taga saan po kayo. At pag-usapan po natin kung ano po ang inyong reaksyon at opinion patungkol po dito sa ating napanood ngayong araw mga kababayan. Muli, ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. At magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas!